Hello guys, welcome to our channel, GTV Tech. So, mayroon tayong panibagong video about sa Microtech tutorials natin. So, ang video natin ngayon is kung paano natin siya bibigyan ng schedule para mag-restart ang ating system. So, punta lang tayo dito sa system, scheduler. So, mag-add lang tayo dito. Yan. So, ang purpose ng ating scheduler para ma-fix po yung ating problema sa ating system. Minsan kasi nawawala ang net kasi pag mainit na yung hardware natin, minsan umiinit na siya, so kailangan natin mag-restart. Yun po ang advantage niya. So, ang disadvantage po, madi-disconnect po yung ating mga clients. So, mawawala ng internet. So, lalagay lang natin dito is, lalagay natin siya ng automatic yan, automatic reboot. Then since start date natin yan, then ilalagay natin dito sa ating start time, lalagyan natin siya ng halimbawa anong oras natin is 12:16. So, start natin siya ng 12 para makita natin is 17 para hindi tayo kapusin. Then, lalagay natin is 19 para sigurado. 19:00, ganyan. Then, dito naman po sa interval, lalagay natin kung say for example every day or every second day or third day or every 5 days. So depende sa inyo yan, ilalagay nyo dito halimbawa say for example 2 days ganyan or 5 days ganyan. Sa akin kasi every 1 day para mas napipix niya kaagad yung problema. So lalagay lang natin dito is system reboot. So ganyan lang. So lagyan natin ng comment, reboot the system. Yan. Okay, then apply. So titingnan natin siya kung magre-reboot siya. So ang interval natin is 1 day. So mag-i-start po siya ng 12:19. Then sa next reboot, next count niya po, magre-reboot siya sa next day. So titingnan natin siya kung magre-reboot siya ngayon. Then next niya is sa next day, 12:19 ulit. So, titingnan siya kung effective ba siya mag-reboot. So, yun po. Mayroon siyang advantage and disadvantage. So, 12:19 na siya. So, ayan. So, magre-reboot po yan by next day. Ang event niya, magre-reboot po yan next day. So, kung gusto natin ma-reboot yan automatically, so ngayon lang po is ilalagay lang natin dito. So, ilalagay lang natin dito is tanggalin natin siya. So, kung gusto natin siyang i-reboot kaagad, lagay natin siya sa 21. Hintayin natin mag-21. So, apply lang natin yan. Yan. Then, sa 12:21 po, is automatic magre-reboot po siya. So linagyan ko lang ng interval na yon para para next day magre-reboot siya. Okay? So apply. Yan. So titingnan natin siya kung magre-reboot siya sa 12:21. So
kung linagyan ko siya ng intervals, ang interval na yon, say for example, every 1 day, saka pa lang siya mag-restart. So, every 2 days, or every 3 days, or every 5 days, saka pa lang po siya mag-reboot. So, meron po kasi siyang dalawang advantage and disadvantage. Maganda kasi, lalagyan mo rin siya ng reboot para ma-refresh ang ating system. Pag wala kasing reboot na nakalagay, 24 hours. So, yan po. Nag-reboot na ang ating system. So, kung gusto mong automatic po, ganyan ang reboot ng gagawin nyo. So, yan po, automatic po siya magre-reboot ang ating system. Ibig sabihin, mare-refresh na yung ating system. So, yun po ang kagandahan na mayroong schedule para sa pag-reboot natin. Maganda kasi mayroon siyang reboot na naka-schedule. Okay? So, ayan po. Bumalik na siya. I hope nakuha nyo. So, if you like this video, please like and subscribe and my YouTube channel. See you guys for my next video.